Matapos hiwalayan ng kanyang asawa, tuluyang gumuho ang mundo ni Mildred. Nilamon siya ng matinding depresyon kaya naghanap siya ng kahit anong maaaring magbigay sa kanya ng kaunting liwanag. Sa pag-asang makabangon muli, sumali siya sa isang Facebook page para sa mga taong nakakaranas ng depresyon. Ang inakala niyang magiging susi sa kanyang paghilom, iyon pala magdadala sa kanya sa kapahamakan. Isang buwan pa lamang ang lumipas mula nung iniwan siya ng kanyang asawa, ngunit tila wala nang saysay ang bawat araw para kay Mildred. Wala siyang ganang kumain, halos hindi makatulog, at kahit ang simpleng pagligo ay tila napakahirap gawin. Labis ang kanyang naramdamang sakit nang malaman niyang iniwan siya ng kanyang asawa upang sumama sa ibang babae. Isang araw, habang walang tigil siyang nagbabrowse sa Facebook, isang Facebook page ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang support group para sa mga taong dumaranas ng depresyon. Dala ng pagnanais na muling manumbalik ang pag-asa, nagpasya siyang sumali. Maraming nagbabahagi ng mga motivational quotes at mensahe. Unti-unti, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang gabi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. May isang message request. Binuksan niya ito at nagpakilala ang nagpadala bilang isa ring miyembro ng grupong kanyang sinalihan. Rita Chavez. Iyon ang pangalang nag-chat sa kanya. Maayos ang naging daloy ng kanilang pag-uusap. Sa bawat palitan ng mensahe, unti-unti nilang napagtanto na pareho sila ng pinagdaraanan. Iniwan din si Rita ng kanyang asawa. At doon nagsimula ang isang malalim na komunikasyon. Kalaunan ay naging magkaibigan sila. 3 linggo bago magpasko, inaya ni Rita si Mildred na makipagkita sa kanya sa unang pagkakataon. Sa pananabik na makaharap ang bagong kaibigan, agad naman siyang pumayag. Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop. Pagdating ni Rita, agad siyang napansin ni Mildred. Maganda ito, maayos manamit at hindi mo aakalain na 40 taong gulang na. Magiliw siyang kausap at tila hindi nauubusan ng kwento. Dahil dito, naging panatag ang loob ni Mildred. Tila ang unang pagkikitang iyon ang naging daan upang mas gumaan pa ang bigat na kanyang dinadala. December 27, muling nag-chat si Rita. Inaya niya si Mildred na sumama sa kanya sa kanilang baryo upang magdiwang ng bagong taon. Dahil wala namang kasama si Mildred at nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang, nagpasya siyang sumama sa bagong kaibigan. Mahigit 10 oras silang nagmaneho bago tuluyang makarating sa baryo ni Rita. Ayon kay Rita, doon nakatira ang kanyang mga magulang at iba pang kamag-anak. Siya lamang daw ang naglakas loob na makipagsapalaran sa Maynila, kung saan siya nakahanap ng magandang hanap buhay bilang isang real estate broker. Liblib ang baryo ni Rita. Sa katunayan, iniwan nila ang dalang kotse sa bukana ng lugar dahil hindi ito makapasok, madamo at lubak-lubak ang daan. Naglakad pa sila ng mahigit 30 minuto bago tuluyang makarating sa bahay ng kaibigan. Magiliw naman siyang sinalubong ng mga magulang ni Rita at iba pang kamag-anak. Maayos ang pagtanggap, walang anumang senyales ng panganib. Nang dumating na ang oras ng hapunan, inaya siya ni Rita na kumain. Ngunit agad napansin ni Mildred na kakaiba ang itsura ng potahe. Hindi siya pamilyar sa luto. Dahil sa hiya, tinikman niya ito. Ngunit wala itong lasa. Parang walang asin, bawang o anumang pampalasa. Nagkunwari na lamang siyang nasarapan. Kahit ang totoo, gusto na niyang maduwal. Pinatuloy siya sa isang hiwalay na kubo upang doon matulog sa gabing yon. Ngunit bandang 1:00 ng madaling araw, nagising si Mildred sa kakaibang ingay na nagmumula sa di kalayuan. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Nang makalapit siya, natanaw niya ang ilang tao na tila may kinakatay na karne. Nakalapag ito sa isang mesa at tinatadtad. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may malamig na takot na gumapang sa kanyang katawan. At sa isang kubong malapit sa kanyang pinagkukublian, may narinig siyang mahihinang ungol. Sumilip siya sa maliit na bintana at doon niya nakita ang isang babae. Nakatali ang mga kamay at paa, may nakabusal na lumang tela sa bibig. Doon na tuluyang bumalot ang matinding sindak kay Mildred. Alam niyang may mali sa lugar na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo at pinakawalan ang babaeng nakagapos. Tahimik silang lumabas, marahan silang naglakad palayo, pilit inabot ang kalayaan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatakas, humarang sa kanila si Rita. Masama ang titig nito at sa isang iglap, nagbago ang anyo.
Umitim ang balat, tumalas ang mga ngipin at humaba ang mga kuko. Isang aswang, isang nakakatakot na nilalang ang nagkubli sa maamo at maganda nitong mukha. At nang akma na silang lalapain, umalingaw-ngaw ang isang putok. Bumagsak sa lupa ang aswang na si Rita. Sa gitna ng karimlan, may isang lalaking tumakbo palapit at niyakap ang babaeng kasama ni Mildred. Tumakbo silang tatlo papasok ng kagubatan at sa kanilang likuran mula sa dilim, narinig nila ang mga nakakatakot na angil, tila mga galit na halimaw. Nang makalayo na ang tatlo, agad na iniutos ng lalaki na ipahid nila sa kanilang mga katawan ang dala nitong langis. Ayon sa kanya, iyon lamang ang paraan upang hindi masundan ang kanilang amoy ng mga aswang. Matapos ang ilang sandali, tuluyan silang nakalabas ng baryo at nakasakay sa sasakyan ng lalaki. Doon nalaman ni Mildred ang katotohanan. Asawa pala ng babaeng kanyang pinalaya ang lalaking tumulong sa kanila. 2 linggo na raw nitong hinahanap ang kanyang asawa at nang makita niya ang isang application sa kanyang cellphone, doon niya nakita ang lokasyon nito gamit ang Life 360 app na nagturo mismo sa baryong iyon. Ikinuwento ng babae na mahigit 10 mga biktima na ang kanyang nakasama sa naturang lugar. At ayon sa kanya, tuwing ikatlong gabi, isa-isa itong nilalabas at hindi na kailanman bumabalik. Sa puntong iyon, muling muntik maduwal si Mildred. Bigla niyang napagtanto ang isang nakakakilabot na hinala. Ang pagkaing inihain sa hapunan ay hindi mula sa karaniwang karne. Agad na nagsumbong ang tatlo sa mga pulis, ngunit may pag-aalinlangan ng mga otoridad sa kanilang kwento. Nang puntahan ng mga pulis ang itinurong lugar, laking pagtataka nila. Abo na lamang ang bumungad sa kanila. Walang bahay, walang bakas ng tao, ni isang palatandaan ng pamayanan ay wala. Sa mas malalim na investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na maraming miyembro ng Facebook page na sinalihan ni Mildred ang nawawala at hindi na muling nakita. Pinaniniwalaan na ang naturang Facebook page ang nagsilbing pain upang mabihag ang kanilang mga biktima. Makalipas ang 1 taon, unti-unting nakarecover si Mildred mula sa bangungot na kanyang naranasan. Sa pag-asang makapagsimulang muli, nagdesisyon siyang sumali sa isang dating site. Doon, nakilala niya si Danilo, isang matipuno at gwapong lalaki, maayos kausap at tila mapagkakatiwalaan. Ngunit isang araw, inaya siya ni Danilo na umuwi sa kanilang baryo upang ipakilala sa kanyang mga magulang.